lagayan ng aking retirement crops. At ang retirement crops ko ay ang paminta. Sige, tingnan mo nga basta ito. Ito, guys, kasi... Hi guys! Good morning! This is Soxy Mendoza again and happy Saturday. So, nandito tayo ngayon sa farm at gusto ko kayong i-tour sa aming gubatan. Pero, kinonvert ko siya na lagayan ng aking retirement crops. At ang retirement crops ko ay ang paminta. Sige, tingnan mo nga basta ito. Ito, guys, kasi hindi ko masyado maipagmalaki ito, pero in fairness, maganda rin naman. Kasi binili ko itong, 70 pesos ang isang seedlings niya. Sabi niya ay hybrid daw. Ay, pero I doubt kung hybrid nga ito dahil iba kasi yung hybrid yung tinatanim namin na galing sa isang reputable source. Ay, ito pero okay na rin. At least gumanda. Ito ilat. Ang bawat bundok o bawat farm na may slope ay laging may daanan ng tubig. Gumagawa ng way ang tubig or ways of waterway siya. So, pag lumakas ang ulan, pumupunta siya dumidiretso. Ito ay isang ilat, wala akong magawa dito at binuhay natin siya. Una muna, nilagyan natin ng kakawati bilang support plant natin. So, ang distance ko dito sa ating retirement crops natin ay 2 meters. Actually, ang ginamit natin ay traditional way of planting. Meron din conventional. Sa India at ibang part ng Indonesia or ibang part ng Asia, India ang known at Indonesia sa pagtatanim ng paminta. At gumagamit sila ng conventional way. Ang conventional way, yung pole ba, ang iba gumagamit ng PVC. Pero ang traditional way ay gumagamit ng halaman gaya ng kakawati or madre cacao bilang support plant niya. At yun muna ang ating unang tinanim. At ngayon ay bali 2 years na siya, nagbibigay na siya ng konting bunga. At napakagaling ng pollinator nito kung ang bees ay pollinator ng ibang crops. Ang pollinator ng paminta ay ulan, hangin at ibang insekto. So, napakagaling din ng timeline niya. So, usually ang ani nito ay during summertime at time para ibilad. At malalaman mo na ready na siya kapag ang isang bunga ay meron siyang red or orange, pwede mo na siyang anihin. At isang ang advantage kung bakit halos tinanggal namin ang saging dito dahil magiging fatal nga siya kapag bumagsak siya, kapag tagbagyo. Ay unang-una, yung paglalabas ng kalakal natin, harap na harap kami. At ang pagtitiba ng saging, compared sa paminta. Apart from that, dito sa Mindoro, napakarami ang nagtatanim ng saging na saba. So yung market niya is, kumbaga, yung principle ng law of supply and demand. Maraming supply, kukunti rin ang demand. So ang ginawa natin, ito at least itong paminta, all household needs black pepper. At restaurant o at kailanman ay hindi bumabagsak ang market niya. At apart from that, it could live for 50 years. So kapag tinanim mo siya, pwede siyang mabuhay ng 50 years. Hindi siya kagaya ng ibang crops na ganon ka-sensitive, bumagyo, umaraw, nandyan pa rin ang paminta. So guys, samahan niyo ako ngayong Saturday na ito at may bago akong tools o ang aking laruan. Ito ay, ano ba ito? Paano ito ba? Ganito nga. Yan. So itong paminta na ito ay pwede din gumamit ng gulok, kaya lang ako napapagod na magaganon, masakit ang kamay ko, medyo lola na tayo. So upo lang ako dito sa malilim at malilinisan ko na yung paligid. The best time para linisan ito ay kapag tag-ulan. So hindi siya advisable kapag summer kasi pag nauga ang paminta, very sensitive din siya. So samahan niyo ako. Guys, functional! Ang tawag dito yata ay hedge trimmer. So mumurahin lang to. Actually, ang bili ko lang dito ay 700 pesos. So, meron pa siyang isang tools na pwedeng i-ganon. Actually, pwede din gulok at saka pruning shear. Kaya lang ay natuwa lang ako dito dahil napapagod na ako mag-ganon. So, subukan natin ito. Guys, you have to be very careful dahil yung mga kaway niya ay baka Saka pag nag-aalaga ka ng paminta ay kaya alam ko ito yung native Mamang Dario dahil makikita mo ito. Guys nga pala, madali nga pala magbuhay ng paminta during rainy season. So, ang gagawin nyo lang, pipili kayo ng mga kumakayap-kayap dyan. Ang tawag yan ay kaway. Ay, yung mga may ugat-ugat, ikukunin nyo lang. Pero pwede din ilagay nyo sa isang biodegradable pouch.
yung gaya ng ginagamit namin na kulay puti. Pwede din sa plastic. Pero yun ang ginagamit namin. Haligapin mo lang guys yung mga kaway na ganari, katulad na libre na. So, hayaan nyo sa bandarian, magbibenta tayo ng magandang variety ng ano kapag ka napadami na namin yung mga halaman namin dito sa aming farm. So, magagawa kami ng nursery dito, ibebenta natin yan. Ano? So, guys, ito yung mga kaway. Bibili lang kayo nito sa isang reputable source. Kaya lang, unluckily, ay native yung nabili natin at hindi natin na-achieve yung talagang target ko na talagang hybrid. Why hybrid? Kasi yung yung financial viability ang tawag doon. So, ibig sabihin, yung kasing sabi nila yung native ay mabango, masarap daw, sobrang yun. But wala naman ako nakitang difference. So hybrid man or native, ang tinitingnan ko doon ay yung financial viability niya. Ibig sabihin, compared sa hybrid, masyadong puno kasi ang tangkay niya. Unlike sa native na bungi-bungi siya, tapos mahaba siya na punong-puno siya. So kumbaga ang isang tangkay ay piso. So siguro 5 piso ang price doon. Kaya hybrid ang tinanim natin. Pero ibubukod natin ang ani ng native at saka hybrid kasi may mga bumibili din, native ang gusto nila. So for the meantime ay hindi lagi na ginagamasan ito, pero kailangan din siyang gamasin kasi pinapalutputan siya nito mga baging na ganito guys ay pruning shear ang ginagamit natin. Ay hawak ko lang ito ay ganito. Kasi bakit pruning shear? Mas in control ka. Ay baka madali mo ang ating puno ay ang tagal pa naman yan bago makasurvive. So, tingnan nyo guys, ito ha, pwede rin kayo bumili nito sa isang araw, yung iba namang tools na ating gagamitin. Ganito lang oh. Pero siguro ay in control lang siguro. Hindi mo pwedeng ako ito lang gagawin ko. Yan. Oh, ito ang vestina. O sige guys, salamat, thank you. Maya ililibot ko sa inyo kung gaano kaganda itong aming nilandscape ko siya. Ang distance is 2 by 2 meters. O sige, thank you. Mainit Basti, may si Basti ang naglinis nito guys. So ito nga yung sinasabi ko sa inyo, yung kabila malilinis na siya. So ito nga 2 metro. Ay bakit tumamang Dario? Basta tatanggalin mo nga ito ng nito. Yan, tinatanggal mo nga yan. Rin Mamang Dario, lanso na siya So guys, makikita nyo ito. Aran dugtong yan eh. Mamang Dario, ba't wala rin anong paminta din eh? Madam, yan ang bukasanan nyo. Yan ang namatay. Ay, di lalagyan natin ng paminta yan, Ayan ito na malinis na to. So, ito. Madam, doon tayo maaari sa may pandon. Ha? Sa may bahay doon. Yung mga nakalangit doon. Na ano? Yung mga kabay doon. Ay, tatanim na din ngayon? Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na hybrid. So, malaki ito. Mamang Dario, ito. Kita mo ang shape niya at saka maganda ang dahon niya. Ito. Yan, madam, ang galing ko kay Ugos. Ito. Yan. Yan malalapat ang dahon. Hindi pa siya bumubunga, bata pa. Ay, kailan ko lang tinanim yan. Yan. Una yung pinaliliman din yung Yan, yung mga Ito. nakaplastic. Ito, yan. Sabi niyo ito, hybrid. Alin? Ay, hindi nga. Nagkamali tayo. Okay lang. Yung iba nito, yung mga namatay nung unang tanim ko, pinalitan ko nung galing kay Ugos. Pero malalaki na. Mamang Dario, ano yun? Buhay pa? Oo. Yan man din, no? Yan ang ating tatalian. Ayan guys. Makikita nyo yung niya. Ang ganda, no? Di ba? Yan, Guys, ito ang aking retirement crops. At I'm 53 now. So, 7 years from now, I know, magbibigay ito sa akin ng bunga pagdating ng araw. So, yun ang bunga, ayan ating itong paminta na ito. Yan. Ang ganda, no? May in love ka talaga dito. Lapad ng dahon. Lapad ng dahon, di ba? Next year siguro bubunga na ito. Utay-utay.